Mathematics, Surveying, and Transportation Engineering. Set 9 tayo, baby, part 1. Okay, set 9 na tayo. At ang ating, ifa-flash ko yung ating mga problems. Okay, we have this problem number 1. Determine the minimum value of a force F required to cause an impending motion of a 30 kg block up a 30-degree incline if the coefficient of friction of the block at the incline is 0.25, baby. Ano sagot nyo? Bali, ganito lang, no? So, meron tayong incline. Sabihin natin ito yung incline natin. This is a 30-degree incline. So, that means naka-incline siya ng 30 degrees from the horizontal. Okay, nandito yung block. Yung block natin, tulak muna natin to dito para malapit. Nandito yung block. Ang weight nito ay 30 kilograms or ang mass nito, class. Kukunin ang mga choices ay nasa Newton. So ang gagawin natin, i-convert natin to na 30 kilograms into Newton. So magiging ganito siya. Ito ay 30 Newton. Okay? Ang weight natin ay 30 kilograms times 9.81. Ilan to, class? In Newton na to. Pag i-multiply natin, magiging Newton siya. I-calculate natin para sikat calculator tayo. Ito yung allowed na calculator sa board exam. We have this 30 times 9.81 and 294.3. 294.3 Newton, that is the weight. So ang gagawin natin dito, no, ay i-minimize natin yung vertical or yung component ng weight, component nitong weight perpendicular to the incline. Ito ay ilan to? 294.3. 294.3 ang layo niya, pero ito yan, ha, pinag-usapan natin. The force 294.3 Newton. Grr, lipat ko nga to. Na offset sa distance 294.3 Newton. This is the W. Ang ginawa lang natin dyan, class, ay minultiply natin 30 times 9.81. Okay, para hindi magdami yung susulat dyan. Bali, ang ibig sabihin ko, class, no, kanina, yung perpendicular to the incline na component ng W na yan ay bawas-bawasan natin para ma-minimize natin, kasi ang gagawin natin dito, i-minimize natin yung value ng F so that magkakaroon tayo ng impending motion. Upward. Impending motion, sana yon? Up a 30-degree incline. So, upward na motion tayo, class. So, ibig sabihin, no, kung upward na motion, class, ang ating frictional resistance dito ay downward. Okay? So, ito yung frictional resistance natin. Kung sagad to, class, i-impend natin, isagad natin to, and this is equal to mu. I-utilize natin, class, yung buong frictional resistance, mu n. Itong n natin, at ito yon. Ito actually yung n natin. The normal to the incline. The normal force. The normal force. So, ito yung ating n. Yun yung ating n. Hindi yan Newton, ha. That is the normal force. May n kasi tayo dito sa taas. So, ang mangyari dyan, no, ay bawas-bawasan natin tong n para hindi siya, kasi kapag malakas tong n, lalakas tong F eh. Ang hinanap natin ay minimum force ng F na upward dapat. Kung iganito natin, no, iganito natin yung ating F in this direction. Maghanap ako ng magandang kulay. Iganito natin, class, yung ating F in horizontal, in direction parallel to the incline. Ang mangyari niyan ay ang full na component ng W perpendicular to the incline, i-carry nitong N. Diba? Yun. Kung itulak naman natin siya pababa, pag ganun na direction, diba, papunta doon, ang mangyari, itong W na component, madagdagan pa ng component nito kung pababa siya. Para mabawasan, class, kasi ang hinanap natin dito minimum, ang gagawin natin ay pagganituhin natin yung ating F at a certain angle, sabihin natin na theta. Hindi natin to required na theta, pero pwede natin yan mahanap kung
kung itatanong sa problem. Okay? So, yung theta na yan, kukunin natin. Or yung f pala na to. Minimum to class. Ganyanin natin pag-orient yung ating f para minimum siya. Okay? Hindi natin alam yung value, hindi natin alam kung paano siya paano yung angle na theta. Basta ang importante, alam natin na naka-orient siya na parang upward from this 30 degrees incline. Ganyan na. So, kung 30 degrees to dito class, no doubt na itong portion dito ay also 30 degrees. Agree kayo nito? 30 degrees yan. Ang nalito niyan class, ganito no? Kung meron tayong triangle na ganito. Okay? At kung ito ay, sabi natin alpha, mag-erect ka dito class ng perpendicular. Perpendicular yan dito class. 90 degrees bali. Ito ay 90 degrees minus alpha, di ba? 90 degrees minus alpha. So kung itong vertical na to i-diretso mo, this is also alpha. Kasi this is a straight line 180 degrees, meron kang 90, so 90 na lang natira. So ito ay 90 degrees minus alpha, ang matira dito ay alpha. Okay? So walang duda na yan, ito ay 30 degrees dahil ito ay 30 degrees. Burahin ko to class, dito natin kailangan. Nag-explain lang tayo, baby. Now, meron tayong apat na forces ma-involved na i-analyze natin. The weight, the F, the frictional resistance, and the N. Where N is a function of both F and this W. Kung makita mo dito, no, ang N actually na to ay components, ay sum nitong W at saka F. Kung isulat natin ang N na yan, which is not required sa pag-solve nito, pero isulat lang natin, nandito na tayo. Ang N actually is 294.3 cosine of 30. Nakita niya yan? Cosine of 30 degrees. Tapos minus F sine of theta. Yun yung value ng N. Kung gusto mo class i-minimize class yung value ng F, i-minimize mo class yung frictional resistance, i-equate mo siya sa frictional resistance, no? Para impending motion. I-minimize siya class, dapat minimum din tong N na mangyari. Tama ba? Minimum yung N. Kasi function siya eh. Anyway, ang precise dito, i-minimize mo talaga yung F. Okay? Pero hindi natin ito kailangan class na gagawa tayo ng equation kasi ipasa-pasa na to eh. Makita mo dito, ang F natin ngayon ay mu N, ang F cosine theta dito, equate mo class, ituloy na lang natin to, nandito na tayo. Ang F natin dito, no, para masagad siya class na mag-impend siya, dapat 0.25 ang gamitin natin of N. So 294.3 cosine of 30 minus F sine of theta, yun na yun. Tapos ang gagawin natin, no, para makuha natin yung F ay, ang gagawin natin ay F cosine of theta, yung perpendicular or parallel to the incline, F cosine of theta. F cosine of theta is equal to F. Yun. I-equate mo yung dalawa. Tapos, so, ibig sabihin class itong F, i-divide mo ng cosine theta. I-differentiate. Di ba? Nagmamaximan, minima tayo eh. I-differentiate, then equate to 0. Makuha mo yung angle na theta na magbigay sa'yo class ng minimum na F. Okay? Yun yung proseso, no? Kung magkakalkulos tayo. Pero hindi natin kailangan gawin yan kasi ang importante lang natin dito, no, ay makuha natin to without doing that. Ang gagamitin natin class ay yung force polygon. Meron tayo sa force polygon kasi convenient yun class kapag triangle ang i-deal natin. Ibig sabihin meron lang tayong tatlong forces. Inangyari dito 4 to class. Fortunately, no, dito sa mga friction, pwede natin to silang i-combine. Ang resultant nilang dalawa ang kukunin natin. Sabihin natin ang resultant nilang dalawa ay ito. Okay, ito yung total reaction dito sa bottom. This is the resultant ng F at saka ng N. Dahil sagad class yung mu, sagad din class yung phi, the angle of friction. So, ang phi natin ito yon. Okay, the angle of friction. Sagad din siya. So makita mo dito class from the vertical, ang ating R ay 30 plus phi. Kasi from the vertical class yung ating N, which is ito yun na line, from the vertical ay 30 degrees. So kung i-diretso natin to, no, na vertical dito, from the vertical class, this is 30 degrees. Kuha niya. So, ang R natin from the vertical ay 30 plus phi. The angle of friction to class. Alam natin ang angle of friction, that is the arctangent of mu. Unahin natin siya pag-solve. Okay? Ito hindi natin to kailangan ha. Ginawa lang natin class in case na mag-route ka class sa maxima and minima. Kasi yun yung kadalasan na ma-encounter natin doon sa undergrad. Pero dito class, no, nagpe-prepare tayo for the board examination. Ibang usapan na to class. Mahaba kasi to eh.
O, doon tayo sa maiksi lang na solusyon. O, ito yan. Ang ating ang ating tangent of phi, we know that this is equal to mu. Okay? So, therefore, yung ating phi, or dito na lang ako class, yung ating phi ay equal to the arctangent of mu. Mu is equal to 0.25, the angle of friction. So, makuha natin ngayon yung ating value ng phi. And that is equal to, calculator ulit tayo. Okay, tingnan natin sa ating calcul, that is the arctangent. Shift tangent of 0.25. Ilan to class? Boom, that is 14.04 degrees. 14.04, ilagay ko to sa isang memory address para sikat. Okay, nandyan siya sa memory address na A. Tandaan natin yan. Okay, 14.04. Tapos nandun siya class, store to A. Ito memory address siya na A. Para may matatandaan natin. Okay? Now, anong gagawin ngayon? Gagawin natin ngayon class ay tawag dito, mag-draw tayo ng force polygon. Yun yung pinakamabilis. Tatlong forces na lang ha ang ma-involve. Hindi na to kasali na F at saka ng N kasi itong dalawa kinumbine na natin into R, the resultant nilang dalawa. Silang tatlo lang. We have this W, which is hindi masyado attractive dito kasi gray. We have this F at saka we have this R. So meron tayong ganitong force polygon. Unahin natin class yung W, itong gray na lang. W. Itong W na to, ito yung 294.3. 294.3 Newton. Yun. Tapos meron tayong from the vertical, meron tayong R na upward. So connect natin class yung tail ng R to the head of W. So ganito class yung kanyang line of action. Lagyan ko lang class ng line of action dito. Ito yung line of action ng R. Okay. Ang closing line nating class, yun yung F, mag-define ng F. Okay? Kung ganito kahaba yung ating W, sabi natin ganito kahaba yung ating R pala. Anong kulay ng R? Ganito. Kung ganito kahaba yung ating R. Okay? Ito yung ating magiging F. Ito yung ating magiging F. 'Di ba? Pero kung ganito naman lang kaiksi yung ating R, ito yung magiging F. Ang pakay natin dito, makahanap tayo ng F na minimum. So anong gagawin? Pinakamaiksi class na line na pwedeng gawin sa F. So ang pinakamaiksi dito na line for F ay yung perpendicular to the line of action of R. Ito yung line of action ng R. Okay, ang perpendicular to that one, that will define as our minimum na F. So, burahin natin ito class. Hindi natin ito kailangan. Saka ito, pati itong dot na yan. So, mag-erect lang tayo ng perpendicular na line to the line of action ng R. So, 90 degrees yan dito class. Ito yung ating F minimum. Ano man ang haba niyan sa ating diagram. Okay, that will be our F minimum. Ibig sabihin class, ito yung actual natin na R. The resultant ng friction F, itong F at saka ng N. Yun yung ating R. Kuha? So, ang tanong, ano ang magnitude ng F na ito? Now, alam natin ang angle na ito, no? Ang angle na ito ay 30 degrees plus phi. Itong angle na ito. 30 degrees plus phi. Yun yung angle na yan. Galing yan dito class, 30 degrees plus phi. O, paano makuha yung F minimum from the figure? Very clear, this is opposite of this angle. Hypotenuse to class kasi this is 90 degrees dito. So you have this. Ang F minimum therefore ay equal to, we have this 294.3 sine of, ang point natin na wala. Sine of 30 degrees plus phi. And that will be our answer for F minimum. Ganun lang kasimple. Kahit wala yan class. Pinatagal lang natin sarili dyan.
Yun yung sagot natin. Tingnan natin, i-calculate natin yan. Take note na ang ating fee ay nandyan sa memory address na A. So, i-recall na lang natin yan. Bali, ito yung mangyari. We have this 294.3, okay, times sine. Saan ka na sine? Kaya sine natin. 30 plus alpha A. Alpha A tayo. Alpha A. Saan ka na alpha A? Alpha A ko yun. Nawala. That is our answer. 204.57. 204.57 Newton. Baby. Okay? Yun yung sagot. Yun yung F minimum. Pinakamaiksi na line. Doon natin na drawing. 204.57 Newton. So sa ating tawag dito, sa ating answer key class, sa ating choices, take note na random yan nandyan sa inyong sa pag-take nyo. That is letter A actually dito sa ating presentation. That is the answer. Sunod na problem. Next problem, bebe. Ito. The weight of a stone cladding from a large shipment averages 1.5 kilograms with a standard deviation of 0.162 kilogram. If these weights are normally distributed, what percent of this cladding would be expected to weigh between 1.5 kilogram and 1.8 kilogram? So, ang clue sa ating solution dito, class, no, sa pag-solve ay itong word na normally distributed. Ibig sabihin, class, nag-follow to ng normal distribution. So, madali lang ito masolve kasi may paraan tayo pag-solve niyan, class. So, ganito yung mangyari. Sabihin natin, class, ang ating i-plot natin, no, para makita natin yung ating gagawin. Saang area ang ating hanapin, class. Sabihin natin, ito yung ating, pareho lang yata yun. Ito yung ating normal distribution. Symmetrical to, class, with respect to the mean. Nandito yung mean actually. The mean is equal to 1.5 kilograms yung mean na weight. Tapos ang hinanap dito, class, ay may standard deviation siya, class, na given 0.162 kilogram. Pero may score tayo, class, na between 1.5 kilograms, which is the mean, and 1.8. So ang 1.8 natin dito ay ito yan. Ito yun, dito yung score na x is equal to 1.8. Dito, ang x dito, 1.5 din. Nangyari na ang x natin dito ay mu. The mean. Okay? So, ibig sabihin, class, ang hinanap natin na area ay ito. So, paano natin mahanap ang area na ito? Okay? Meron tong standard deviation na 0.162, the sigma standard deviation. Dahil ang ating calculator, no, is not capable of normal distribution, class, na direct na calculations. May mga calculator kasi na merong function na direct sa normal distribution. Ito wala, no? Unfortunately, ito yung allowed sa board examination. So, ang gagawin natin dito ay doon tayo sa standard normal distribution. Fortunately, itong ating calculator, class, ay merong standard normal distribution. So, paano natin to i-convert into standard normal distribution? Ang gagawin lang natin, no, itong x na score ay convert natin into standard score z. Bali, ito yung formula pag-convert na. Ibahin natin kulay. Ito yung formula pag-convert. Ang ating z ay equal to x minus mu all over the standard deviation. Yun yun. Pag i-convert mo, class, ang magawa mo ay standard normal distribution. Ganito na yung ating, ganun pa rin, class, normal distribution pa rin. Pero yung ating mu dito sa standard normal distribution, 0 yung ating mu, 0 yung mean, tapos ang standard deviation dito ay 1. 1 ang standard deviation. Tapos itong x natin na 1.8, kasi itong 1.5 ni-represent na dito ng 0. Okay? Ito na lang kulang natin, class. Ano ang standard score nito? Standard score in terms of z. So, ang ating z ngayon ay what? For 1.8. Ang z for 1.8 ay what? 1.8 minus 1.5 divided by standard deviation 0.162. Ilan to, class? So, i-calculate natin. Calculadora Scientifica. Tingnan natin, class. We have this fraction. Fraction muna tayo. Ganyan. 1.8 minus 1.8 minus 1.5. Nagka-calculate talaga ako para dyan. 0.162. Yun yun.
That is equal to 50 over 27. 50 over 27, wag lang natin lagay yan into fraction para buo. Okay? Or in decimal. Para buo. Ilan ba to in decimal? Para makita natin. That is 1.85. So, ganito na lang para sikat. 50 over 27. So, dito tayo, no? Ito na yung ating hinanap na score. Ito yan. Meron ka ditong Z na 50 over 27. Ito na area ngayon, hinanap natin. Ito yung na area. Pariho lang to, class. Paano to ma-solve na, paano to mahanap na area? Sa ating calculator, no, ang tawag na niyan ay Q of Z. Balikan muna natin, no, sa ating, bali, ito yung sa ating calculator. Balik ko sa calculator, class. Ito yung sa calculator. We have this, magpunta tayo sa stat mode, number 3. Stat mode. Tapos, wag ka lang pipili dyan. Doesn't matter kung pipili ka actually class or not, pero wag lang tayong pumili dyan. Tapos, up tayo. Distribution, number 7. Nandyan yung PQR. Yung PQR na yan, ito yung ibig sabihin class. Mga areas actually yan sa ating standard normal distribution. So, sa standard normal distribution, meron tayong ganito. Okay? Standard normal distribution. So, itong mu natin dito ay 0, standard deviation dito ay 1. Yun yung kanina, class. Tapos, itong area dito, class, kung meron ka ditong z-score na negative kasi to the left to ng 0 eh. Negative to na z-score. Tawagin natin to na z1. Ito naman, class, na z-score, this is positive kasi to the right of 0. Itong area dito, class, ang tawag nito ay P of, itong area na portion, ang tawag nito ay P of z1. Itong area dito, to the right of Z2, yung area na yan, class, ang tawag nito, class, ay R of Z2. Yun yung PQR sa ating calcu. Okay? Yun yung PQR sa calcu natin. Tapos, ito naman, class, na area, itong dito na area, lagyan natin ng ibang kulay na dot. Itong area dito, ang tawag nito ay Q of Z2. Q of Z2. Ito din na area, class. Bahin natin kulay ulit. Ito na area dito. Ang tawag nito ay Q of Z1. Take note, ang Z1 dito ay negative. Kasi nasa left siya ng 0. Okay? Yan. So, kung gusto natin makuha to, class, ibig sabihin, ang required natin ay simply equal to Q of 50 over 27. Yun yung percentage ng cladding na between 1.5 kg to 1.8 kg. So, ang ating required ay equal to, we have this Q of 50 over 27, and this is the answer, baby. Dito tayo sa calcu. 2 tayo. 2. Okay. Tapos Q of 50 over 27. Okay. 50 over 27, and this is the answer. Boom! 46.8%. 46.8%, and this is the answer. So letter letter A ulit tayo, class. Yun yung sagot natin sa ating pangalawang problem. Sunod na problem. Ito ba yan? Okay. Sunod na problem. A machine. A machine poured melted chocolate into molds. The standard deviation of the amount it pours is 0.7 grams, and the mean amount can be set on the machine. The amount poured may be assumed to follow a normal distribution ulit. The machine is to produce bars whose label says 50 grams of chocolate. The company's lawyers want to have no more than 0.5 of the bars containing less than the advertised weight. Ang advertised weight, ito yon. Yun yung nasa label, 50 grams daw. Dapat daw ang kanilang ma-produce na mga chocolates ay no more than 0.5% sa kanilang mga bars nag-contain ng less than 50 grams. Yan yung gusto ng mga lawyers. Ayaw nila ng may makaabala sa kanila. What should the mean be set at? So, ano yung kung ikaw yung nandun, class, no? Ikaw yung magse-set ng mean doon sa, kasi machine, class, siya yung magpo-pour. Kung iset mo siya sa 50, ang mangyari dyan,
hindi talaga exactly 50. Madalas no ang ibubuhos niya doon sa hulmahan, hindi yun exactly 50. Pwede yun sumobra, pwede yun kumulang 50. Now, paano mo iseset? Kasi meron siyang standard deviation na 0.7 tapos nag-follow siya ng normal distribution. So paano mo iset doon sa machine yung anong tawag dito, yung mean, yung average niya na ibubuhos, so that ang magawa niyo mga bars no more than 5.5 pala, 0.5% ng mga bars na ginawa nyo. Nag-contain class ng less than advertised weight, less than 50 grams. No more than 0.5% ang mag-contain ng less than 0.5%. Ano yun? Mag-contain ng less than ng less than 50 grams, sorry. Nagkagulo-gulo. Ganito yan na i-illustrate natin, class. Illustrate natin sa normal distribution. Baling ganito. Palitan natin kulay. Mas darker. Ito yan. Bali, ito yung mu. Hindi natin alam kung ilan to, class. At yun yung tanong. Tapos nandito, class, no, ito yung normal distribution na graph. Normal distribution siya na graph. Ganyan. Tapos nandito yung 50 grams. Dapat to the left siya ng mu. Bakit to the left? Kasi ito dito, kalahati 50% to eh. So dito, at papunta dito, wag 100% na. From 0 to 100%. So ang mangyari dito, itong portion dito, class, ito yung in-advertise na 50 kilograms. Yun yung advertise. So dapat daw, ang kanilang magawa, class, ng mga bars ay no more than 0.5%. No more than 0.5%. Ito, class, ay 0.5% itong portion. Nag-contain ng 50. So, to the right of this line, yun yung 50 or more. Diba? 50 or more. Ito naman, 50 or less. So, itong portion dito na 50 or more, walang problema yon. Ang pinoproblema ng company lawyers, itong 50 or less. Dapat daw itong 50 or less, hindi lalagpas sa 0.5%. So, ibig sabihin, class, i-equate lang natin to 0.5%. Ang 0.5% ay 0.005, no? Tama ba? I-calculate ko lang dito, class, hindi ko na ipa-flash. 0.5, para sure lang. 0.00, dalawa. Para sure lang, class, divide 100 to eh. So, tama, 0.005. Dalawang 0. 0.005 in decimal, yung 0.5%. So, ano yung mu na isiset natin? Okay? Fortunately, no, wala tayong direkta na solution for that na makagawa, class. Kailangan talaga natin dito mag-trial and error. Yung iba naman, class, no, na calculator ay merong inverse actually sa pagkuha. Hindi mo alam yung x pero may percentage ka, makuha mo yung x directly using the inverse na normal distribution. Pero dito wala tayo. Ang ating calculator walang kakayahan ng ganyan. So ang gagawin natin, mag-trial and error tayo. So doon ang ating puhunan, class. Meron na tayong ano yung corresponding nito na z-score. Ang given, class, ay 0.005 yung area. Kasi sa ating calculator, ang makuha natin, ang meron tayo, mag-input tayo ng z, makuha natin yung area. Ito ay p, no? Sa ating pinag-usapan kanina, p. Pero dito, class, no, meron tayong area, hanapin natin yung z, baligtad. So mag-trial and error talaga tayo. Sa ibang calculator, wala naman tong problema. So meron tayong standard na normal distribution. Yun lang meron tayo sa calculus, standard normal distribution. So meron tong sigma na 1, standard deviation na 1, meron tong mu na 0. Okay? Naghanap tayo, class, ng value, class, ng z. This is negative na value, no? Value ng z. So that itong portion dito, class, ay okay, 0.005 ang area. Kung kabisado mo, class, no, yung tinatawag, class, na 68, 95, 99.7 na rule, mahanap mo actually agad, no, mabilisan. Pero hindi to required, class. Ito, class, na 68, yung one standard deviation away from the mean, that is both sides of the mean, left of the mean, right of the mean, one standard deviation away. Okay, ito naman ay 2 standard deviation away.
So, to the right and to the left of the mean. Ito naman class ay 3 standard deviation away. 99.7 mga percentage to class doon, mga areas to doon sa ating diagram. Anyway, ang gagawin lang natin dito no ay dahil mag-trial lang tayo. Ang importante alam natin na negative. Atras lang tayo class o forward depende sa mga value na nandun sa calculator. Umpisahan natin class sa 3. Tingnan natin ha. 3 standard deviation away. Dito tayo, atras tayo, negative 3. So, tingnan natin. Sa ating calculator ngayon, we call that P. Tama no? Apps ulit tayo. Distribution number 7. Nandito na kasi tayo sa stat mode. P. Number 1. Okay? Sabihin natin class negative 3. Ilan to? P of negative 3 ay equal to, boom, kulang tayo class. Sobrang liit na ng ating area. 0.005 ang hinanap natin Nangyari dito, 0.001 lang. So, doon sa 3. How about class kung i-revise natin to, gawin natin tong negative 2. Take note class, negative 3, malayo yan Pag negative 2, mas malapit sa mu. Dito tayo banda. Okay, negative 2. Tingnan natin kung ano yung value ng negative 2. 0.02. Ang hinanap natin is 0.005. Ibig sabihin class, lumagpas tayo. Kita nyo kanina class? Kung i-replay natin class, ito yung kanina. Sana yung replay nito. Wala ba tong replay? Walang replay yata. Walang replay. Stat mode, walang replay. Har siya. Diba? Ulitin natin last. Take note na sa ngayon, no? Sa pito, ang makuha mo ay 0.0. Sa pito, isulat lang natin dito. Pito, P negative to, 0.02. Ang kailangan natin, 0.005 lang Pero yung P negative 3, malayo na, di ba? Umatras na tayo Umatras, pumunta pa tayo dito 003. Nakuha nyo, igawa ko class ng graph. Ito yung mu dito, mu 0. Pag nandito tayo, negative 2. Ito yung area makuha natin. Malaki actually, 0.02. Ang hinanap natin, 0.005. Pag atras tayo class negative 3, ito na area ang makuha natin. Ilan to? Ulitin natin yan na negative 3. Sobrang liit yun. Nakita natin kanina 0.001. 0.001. Nung nangyari, nag-forward tuloy. 0.001 lang So, this is 0.001. So, ibig sabihin class, ang ating hinanap na value ay between negative 2 and negative 3. So, punta tayo agad sa gitna. Negative 2.5. Negative 2.5 pala. Tingnan natin, sa gitna tayo. Negative 2.5. Kung ilan makuha natin class. Boom! Lagpas pa rin tayo. 0.006 tayo 0.006. Nakuha nyo? So, ibig sabihin class 0.006. Marami-rami siya. 0.006 to ito. Kung nandiyan sa gitna. So, aatras tayo papunta dito sa left. Papunta dyan, aatras tayo dyan. Chig. Kuha nyo? Pag atras natin dito banda, para liliit pa yung area natin to the left. Okay? So, ibig sabihin class, higher than negative 2.5. 2.5 higher nito class. So, ibig sabihin class, punta tayo. Anong nangyari doon? Punta tayo class sa negative 255. Tingnan natin ha. Kasi pag 6 na, wala na rin Okay? Punta tayo. Hindi pa tayo nag-try sa 6. Tingnan natin sa 6. 2.6. Kulang na rin. Di ba? Yung 2.5, sobra. Yung 2.6, kulang. 0.004. So, ibig sabihin class, between 2.5 and 2.6. Di ba? Sabi natin class, 2.55. Tingnan natin yung 2.55. 0.05, di ba? 0.05. Pero may sobra pa tayo. So, atras pa tayo class ng konti. Gawin natin class na lalayo pa tayo ng konti from 0. So, gawin natin class 2.5. Sabi natin 5.6. Sobra pa rin ng 2. Gawin natin itong 0 dito class para 0.005. Gawin natin niya 0. How about class 7? Tingnan natin class 7. Yan, 0.0050.
I think katanggap-tanggap na to. How about kung gawin kong 0.58? Kung 0.58 class, magiging 4 na lang. So, sobrang layo na. Okay? Ibig sabihin class, between 0.57 and between 2.58, negative 2.58 and negative 2.57. So, 575 siguro, ganyan. Or, okay na yung 57 class, dalawang decimal place. 57. Okay na yan. So, approximate natin 2.57. Ito yan. So, itong Z na to class na approximate natin at ganun talaga pag ang ating calculator is not capable class, magawa talaga tayo ng ganyan. Congruent ng to class to negative 2.57. So, paano natin makuha yung X na katumbas sa 2.57? Kasi nakuha na natin to. Ano ang kukunin natin class na mu? Okay? Kasi i-relate natin sila ng dalawa class. So, meron tayong z-score. So, ang z-score class ganito lang. Okay? Z is equal to x minus mu all over standard deviation. So, ang hinanap natin ay mu. Transpose, cross multiply. Ang mu therefore class ay equal to x minus z standard deviation. Yun yung ating gagamiting formula. So, meron tayong mu ngayon is equal to x, which is 50. Yun 50. Ito class na nagbigay sa atin ng 0.005. Minus z, negative 2.57 times standard deviation class na. Ang actual tayo na standard deviation ha. Ang standard deviation natin dito ay 0.7. Ito yung given. Okay? So, meron tayong 0.7 and this will serve as our answer. Baby. Ilan to class? Okay, tingnan natin. We have this 50. Muna 50 tapos plus kasi negative no? Plus 2.57 times 0.7. This is the answer. 51.8 bebe. 51.8 grams. Yun yung isa-set doon sa machine para mapagbigyan yung mga request ng mga lawyers ng inyong company. Yun yung sagot natin. Okay, tingnan natin class ang ating answer key. 51.8, letter A pa rin. Yun yung sagot. Bebe, sunod na problem. Walang pa na. Okay. A radioactive substance is decaying according to the formula X is equal to K e raised to negative 0.2 of T, where X is the amount of material remaining after T years and K is the initial amount. Find the half-life of this substance. Ano da yung kalahati ng kanyang buhay, bebe? Nang nandito ko sa choices, ilang taon ang kanyang half-life. Meron tayong equation class, no? Ito na K ay initial daw to na amount. So, wala na tayong problema niyan, class. Ang hinanap, half-life. Ang ibig sabihin, class, when X. Ang X kasi dito, yung amount niya, class, at any time, at any year. So, at X is equal to 0.5 of K. Yun yung kalahati na lang ng kanyang buhay, di ba? Ang tanong dito, ano yung T? Yun yung required eh. What is the value of T? So, ang gagawin natin, we have this 0.5 of K is equal to 0.5 is equal to K. Tama? E raised to negative 0.2. Yun yung ating equation of T. What is T? Shift solve. Kuha mo yan agad. Pero i-solve lang natin dito class, no? Cancel na yung K. I-solve lang natin dito na masinsinan. Ang pag-solve niyan class, lagyan mo lang ng logarithm both sides. This is not required, pero ituloy lang natin class para makita nyo yung proper na solution. Okay, ln of e raised to negative 0.2 of t. Take note class na logarithm, itong power na to bababa lang. So magiging ln of 0.5 is equal to negative 0.2 of t. Ln of e. Alam natin class itong ln of e is equal to 1. Ito ay 1, the ln of e. So therefore yung t, kuha na natin class, may solution na tayo. Ang t ay equal to the ln of 0.5 divided by negative 0.2. At kung i-calculate natin yan class, kasi itong ln of 0.05 ay negative, so mag-divide negative din, magiging positive na yan. I-calculate natin. We have this. Balik lang tayo sa mode 1. Mode 1 tayo.
fraction tayo class. Loan of 0.5. Loan. Saan ka na loan tayo? 0.5 all over. Okay? All over negative 0.2. Yan. Equals. Boom. 3.4657. 3.465. Letter B. 3.4657 years. And that is the answer. Okay? Yung sagot natin. Sunod na problem. Evaluate 2 cis 20 degrees. Quantity raised to 3. Itong cis, no, that is not typo. Hindi yan cosine class. Cis talaga yan. CIS. That is the abbreviation class ng tawag dito. Imaginary number in trigonometric form. Ang r cis theta, kung lang no, background lang, ang r cis theta ay equal actually class to r cosine plus I sine. Yun yung tinatawag na cis. This is the trigonometric form of complex number. Ito yung abbreviation niya. Ang katumbas niyan class na algebraic form ay A plus BI. Ang katumbas nito class na polar form ay R angle theta. Okay, yan yan. Yun yung mga common natin ma-encounter class. So, sa ating triangle class na para matrace mo yan, ito lang kasi sa calculator eh. Ang ating calculator class capable lang nito. Okay, sa ating triangle ganito siya. Ito yung B, ito yung A. The real part, imaginary part yung vertical. Ito yung R, ito yung theta. That's why no, makikita mo dito itong A is R cosine, di ba? R cosine theta. Ito yung A. Very clear yan eh. What is the value of A? R cosine of theta. What is the value of B? Opposite, di ba? R sine of theta. Ito yan eh. R times sine of theta times I. A plus BI. So far, ulitin ko, ang calculator class capable lang nito. Raised to 3 lang tayo class. Sa mga complex number, kapag raised to 3 mo kaya, pag raised to 4, hatiin mo na lang raised to 2 times raised to 2. Okay? Pero ito class, mapasok natin to into R theta. Ito yung gamitin natin. Meron tayong R na 2, meron tayong theta na 20 degrees. Naka-degree mode tayo. Chicken joy yan. Ito yan. Ito yung gagawin natin class. Calculator tayo ulit. We have this mode. Punta lang tayo sa complex mode. Mode number 2. Complex, tapos tawag dito open parenthesis, we have this R2, tapos angle, shift angle of 20 degrees, yun yan. Tapos kailangan nakadegree ka na dito na. Okay, raised to 3 shift cube, and that is the answer. In terms of A plus B, in terms of A plus BI, 4 plus 6.928, ibig sabihin class, letter A yung ating sagot. Okay? Letter A yung sagot natin. Dito muna natin putulin no, yung ating set 9 part 1 ito class na ating set 9. Okay? Ituloy natin sa part 2 ng set 9 ng Mathematics, Surveying, and Transportation Engineering. Baby! Har 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 har.